Okay. In addition to my previous video, we're talking also about bidding, no? Ang bidding, laging ang naririnig ko, yung iba laging talo. Okay. Bakit natatalo? Kasi ang kalaban, puro top players sa industry. Okay? The only thing you can do is review your LOI, yung letter of intent, CAMPRO, yung company profile ninyo, and yung marketing presentation. Okay? Ang price list, avoid yung mga super baba na offer para lang makuha nyo yung accounts, no? Which is wrong. Huwag kayong mag-o-offer ng super daming serving portion kasi hahanapin nila yan once you are in. Kasi kapag pinicture na nila yung mga ano ninyo, yung mga samples ninyo during food tasting and all, pwede nila yan sabihin sa inyo na iba yung quantity ng present nyo ng food tasting versus sa actual ngayon. So, iwasan din yung mga promises, no, sa mga client. The only thing you can do is what you have promised to the client, then you have to deliver. To show that you are dealing with them professionally. Kasi kung iba na yung ino-offer nyo ngayon, biglang nagtaas ng mga presyo and all, baka magiging grounds yan para i-terminate yung contract mo, no? Okay. Yung mga price increase naman, katulad niyan, may typhoon. Hindi kayo makakahingi ng price increase, nagmahalat ang gulay sa palengke. Humanap kayo ng ibang vegetable na hindi affected ng typhoon, no? Yun ang i-menu ninyo. So, palitan ninyo yung nasa schedule na menu, whether nakasubmit or hindi nakasubmit, baguhin nyo yun, hindi naman kailangan masunod yun. Kasi hindi naman kayo makakahingi ng price increase immediately. So, kailangan pa rin ng approval. So, yun ang talo minsan ng mga in-house concessionaire dahil hindi kayo makakahingi ng price adjustment anytime. Whether may bagyo yan, apektado ang transportasyon and all, bumaha na ang lahat, pero hindi kayo makakahingi ng price increase immediately. Okay, so yan, bantayan ninyo kaagad yan para kung sa ganun, hindi kayo malulugi.